Good morning mga lods, no? Isang nakakapanghinayang na umaga at nakakabwisit na araw, no? At pagising natin, gano'n na nga, no? Yung pinapangarap natin na paramihin na gray. Sayang yung mga itlog niya ni incubator natin. So ako lang naman din yung may kasalanan. Nangyari kasi naluto yung itlog niya sa init ng ilaw. Ang nangyari, yung temperature ng controller, yung init, pagtakip ko ng styro niya, so yung wire, yung sensor, so nandun pala sa labas. Hindi ko nakita na nandun pala sa labas ng styro. So ang nangyari, pagtakip ko, umalis sa kagad ako kahapon ng umaga yun. Tapos syempre hindi mamamatay yung ilaw kasi nga yung sensor niya nandun sa labas, so hindi mamamatay. Kaya pala ng gabi pa lang guys, lagi na sa isip ko yung manok. Yun lagi na sa isip ko. Ganyan ako guys pag medyo umano sa isip yan, sumasagi yan kahit natutulog ako. So yun pala yung dahilan nun bakit lagi ko naisip yung manok gabi na. So hindi natin napansin. So ang mali ko rin, hindi ako nagbaliktad ng hapon ng itlog. So sayang 12 days na lang mapipisa na yung anak ng gray natin. So may 15 itlog yun. Dami nun mga lods. 15 ba o may tit pa. Yun. Nakakapanghinayang. So nakakapanghinayang, no? So pagising ko kanina umaga, pakain na ako ng manok, kaso pumunta dun sa likod, dun sa may incubator natin naman na mga itlog. So pagtingin ko, kasi ko, ba't parang ang baba ng ng oras niya. So kung nasira ba yung hindi na mamatay ilaw niya. So ba't ang baba ng timer niya. So, ang init niya lang 20 point ano yata yun eh. Basta nasa 20 lang, no? Ganun. Ang baba, akala ko sira. Ngayon, hindi ko inabang kung mamatay ilaw. So, hindi nga namatay ilaw. Akala ko sira yung temperature. Ngayon, binuksan ko doon ko nakita yung wire niya. Nasa labas pala yung sensor niya. So hindi siya nakakasagap ng init. Ang nasasagap niya yung lamig, pero yung ilaw niya nakabukas. Siyempre hindi mamamatay ilaw kapag hindi naman siya nakakasagap ng init. So yun, nangyari, naluto yung mga itlog sa init, no? Kasi nga so, ang nangyari, hindi namatay yung ilaw niya. So, yung itlog niya, naluto sa init. So, pagtingin ko, wala na yung sisiyo na yung guys. Yan, nakakapanghinayang. Hindi pa ako nakaka-recover doon kasi nga, yung gray natin na yan. Kaya gusto ko talaga paramihin siya. Tapos matagal na sa akin yun. Kaya galing na yan din sa bahay namin sa Bicol, pinadala ko ulit dito para kahit dito sa contraction, sa trabaho, maalagaan ko siya. Maparami ko yun yan, nangyari ganun. So saka pabayaan ko lang din yun. So wala naman trabaho, tapos di ko pa inasikaso ng maayos, nakakapanghinayang. So dapat pala yung mga galaw mo, kailangan rin. So, sayang talaga guys. So back to zero ako. Minsan nag-iisip na rin ako parang tinatamad na muna ako magmanok. Ganun. Kasi yung favorite mong manok, no? Bagay, nandiyan lang naman yung gray natin. Pwede pa ulit tayong fry. Pero sayang,
Uuwi sana tayo ngayon March ng Bicol. May madadala sana tayong mga sisiw, no, para maiwan dun sa bahay namin. Tapos balik ako ng Maynila. So pag-uwi ko sana November, malalaki na yung sisiw niya. So inasahan ko yung ganun, pero yun nga, na-disgrasya. Saka pabayaan ko lang din. No. So mali rin talaga ako, guys. So back to zero tayo dun sa gray natin, no. Gawin natin, condition natin ulit yung mga babae. Tapos purgay na rin natin yung gray natin. Para yung gray parang naglulugon na. So baka hindi na natin siya magamit. Nalugon na. Sayang talaga, sobrang sayang, no. 12 days na lang mapipisa na yung itlog niya. So naggawa na nga tayo ng kulungan tapon ng sisiw. Kasi nga dun sana natin siya lalagay. Problema hindi pa tapos. Ay nako, nakakapanghinayang. Yan siya sa gray, yung inaasahan natin na dumami na siya. So ganun talaga, guys, yung nakakabuisit lang din, no? Yung ikaw yung nag-breed tapos binibreed pa lang yung manok mo, nag-uumpisa ka pa lang, no? So marami nang gustong manghingi. So yung ganun. So hindi, pangit naman nun kung hindi ka magbibigay. So, sabihin manok lang yan. Pero sa akin kasi, guys, gusto ko kasi nung ako muna magpaparami bago ako mamimigay, kasi nga matagal natin inaasam na dumami yung manok natin, tapos yung ganun, marami nag-aabang pala. Siyempre gusto hinilang nila mga kasama natin, ganun na gusto nilang manghingi kahit saan naman. So nakakasama lang din na loob na bibili ka tapos gusto mong parami, pagdating pag may mga meron ka na, hindi pa nga napipisa, gusto hini na agad yung mga sisiw niya. So ganun. So next time bawi na lang tayo. So wala na kayong maabangan na i-vlog ko nung So panibago, back to zero na lang ako, nakapanginayang. Ito nga pala, guys, si Gold natin. Si Gold 150. Ang pangalan niya, guys, si Gold 150. Hindi naman natin alam yung mga bloodline nito. Pinili lang natin siya. So ngayon, bultong-bulto na yung katawan niya. Bata pa siya. Mag 5 months na siya. Magpa 5 months na siya. So ito si 150 Gold. So hindi natin bibigyan ng kung ano yung linyada nito kasi, guys, hindi naman natin alam kung anong linyada siya galing, no. So kaya ang pangalan ko sa kanya si 150. So anak ko to, si 150 Gold. So kinabitan ko na rin yan ng wingban ko. So ganun, guys, no. Bakit kaya ganun, no? Pag gusto mo na magparami, parang minsan marami na yung manok ko, tapos bigla kang magigipit. Umabot ako ng mga 15 pirasong panlabang ko. Natambay naman ako sa Bicol. Tapos wala tayong pinagkukunan na pagkain nila, pagkain namin. Mga araw-araw na gastos. So nabibenta natin sila sa murang halaga. So doon kasi hindi mo maibenta yung manok doon ng guys, kasi nga mga tao doon gusto magandang manok, pero yung presyo, yung pera nila hindi. So kaya hindi siya natin naibenta ng ganung presyo, no? Sa murang presyo lang talaga natin siya naibenta. So no choice tayo kasi nga wala tayong trabaho, wala tayong bigas, wala tayong pagkain ng mga manok natin. So ako, aburido ako pag walang pagkain ng mga manok ko. Hindi ko alam pag gagawin ko, anong diskarte, no? So dumating ang point na binibenta na natin sila pa isa-isa, dalawa. Tapos meron sabay 3. Natira sa akin 1 piraso. So minsan nag-iisip ako, so sayang. Pangarap ko magkaroon ng manukan, no? Kahit backyard lang, kahit maliit lang na kahit mga ilang manok lang, basta maayos na ng manok, no? Hindi man tayo makabili ng mga mamahaling manok, pero at least yung manok natin kahit pa paano kaya sumabay sa mga pwede nating isabong sa ruweda, no? Hindi lang sa tupada. So kaya makipagsabayan ng natin. Problema yun nga, nabibenta natin ng mura, so back to zero tayo. So ito, subukan natin paramihin si 150 Gold. So patry natin
i-breed siya sa pagdating ng panahon, no? So, abang-abang kayo rito, guys. Tsaka dun sa i-gray, abang pa rin kayo. Tapos may gold pa tayong magulang. So, i-breed pa rin natin sila. Back to zero lang, ha. So, nakakapanglumo lang kasi sayang yung sakripisyo ko ng mga ilang araw dun sa mga gray natin. So, ayun, hanggang dito na lang tayo, guys. So, ito yung gray natin, tapos yung mga inahin natin, no. Sa kanila itlog yung naluto sa incubator natin, nakakapanginayang, no. Sayang yung gray natin, di ko alam kung magagamit pa natin at lugo na siya, guys. So, next siguro sa sunod na buwan na ulit tayo mag-breed. So sa nakapanginayang lang, no, sayang yung mga sakripisyo ko rin, dahil nga sa kapabayaan ko, guys. So ito nga pala si 150 gold, malaki lang siya. So ilang buwan na lang maglalaban-laban na yan. So hanggang dito na lang, mga lods. So happy new year sa inyo.